Update dito mga ka-farmers sa aking ampalaya na Galaxy Max F1 na bali nag-isang buwan na po ito nung November 1. So bali siyam na plat po ito. Sinadya ko po na liitan po yung space niya dito sa gitna or yung tabla dahil maliit lang po itong area ko na pinagkasya ko lang po yung isang lata. So sa katunayan mga ka-farmers, itong dalawang plat lang yung mahigit isang buwan na. So bali yung pitong plat nahuli siya. So nasa 15 days siguro yung nahuli niya po dito sa dalawang plat. Siguro 1 month na rin po dito yung iba. So yung kung bakit po kasi mga farmers na hindi nagsabay yung pagtanim ko, dahil po nauna po yung dumating yung binhi na nakasashay na binili ko. So kaya pagdating niya ipininla ko na kaagad at nung pwede na itanim, itinanim ko po siya kaagad. Tapos yung huli, isang lata po ito na Galaxy Max F1 din na 50 grams. So bali ano sana ito, sabihin na dahil hapat na siya sipo kasi kulang-kulang po sana na 300 dito kapuno. Kaya lang ang pangit mga farmers ng germination ng nasa lata. Kasi nung pinunla ko siya, so pinunla ko siya mga farmers, hindi po direct seeding dahil maulan po kasi yung panahon. So yung pagtubo niya, kaya nasabi ko na pangit dahil tumutubo siya mga farmers na yung para wala siyang ugat, na yung buto niya nabibitak lang tapos walang ugat na lumalabas. Tapos nalulusaw na po siya. Siguro nasa kasi yung 50 grams na yan mga farmers, yung laman po kasi niyan 250 seeds o higit pa. Siguro yung nag-germinate hindi siguro inabot ng 200. Kasi yung estimated ko po dito sa area ko na to na siyam na plat ay 198 lang. So hindi po siya napuno, yung iba namatay rin. Siguro estimated ko lang siguro dito sa tanim ko na to nasa 180 lang or 170 kapuno lang ito. So maraming pagsubok yung dinaanan nito mga farmers. Yung unang-una yung bagyong Tino. Buti lang malilit pa po itong nahuli kong itinanim, kaya maiiksi pa yung mga baging niya. Tapos yung pangalawa yung bagyong Uwan. Tapos yung pangatlo mga farmers, nakawala po kasi yung alaga kong baka na lalaki. So bali pinasok niya po ito dahil mataba po kasi yung damo nito. Hindi ko pa nalinisan noon at hindi ako nakapag-spray kasi kaya nga dahil nga maulan siya yung panahon noon mga ka-farmers, kaya pinasok niya po ito. So marami, mga ilang puno po yung na-damage niya. Tatlong plat po kasi yung pinasok niya dito. Ito 1, 2, 3 hanggang dito siya. Tapos nung umaga na naabutan ko, andito na siya sa loob. Yung may tali kasi siyang dala, kaya yung ibang puno nabunot niya. Ang dami, siguro sabihin natin mga mahigit 10. So yun, tumpak pa rin naman yung estimate ko na 170 kapuno. Bawas na rin po yung nasira po ng baka. Pero yung iba dyan mga farmers na binalik ko po yung kanyang puno kagad. So ayan, nabuhay po siya. Ayan, nagkaroon po siya ng talbos. So sayang din naman kasi kahit bumunga lang siya ng hindi kagandaan, importante na mabawi natin mga farmers, no. Ayan, no, marami siya yung butas-butas. Yan po yung inapakan ng baka. So naganda butas-butas po yung ating plastic mulch. So yun, nakasurvive din ito mga farmers. Pero tapos dun sa dalawang plat na yun, nakapitas na ako dyan. Siguro 3 harvest na. Yung huli kong pitas, naka 16 kilos ako. Yun pa lang. Siguro mga 1 week pa mga ka-farmers, makakapag-selection na rin pa ako dito sa huli kong tanim. Yan, may mga maliliit na rin kasing mga bunga. Yan siya. Yan. So unti-unti na rin na
So may ito pa yung huli kong naipunla mga farmers, yung kasi may natira na 15 seeds. Nakakala ko na sakto na yung may tanim na pulat, kaya lang may yung pagkatanim ko siya mga ka-farmers, hindi pa siya naabunuan, nalulusaw na po kaagad yung puno niya. So hindi naman ito masyadong matubig yung area ko dahil medyo pabalasbas po kasi ito. Kapag umulan kasi ng malakas yung tubig, rekta na po kaagad labas doon. So umaagos na po siya kaagad, kaya hindi naman na-stay yung tubig. Siguro yung ko lang talaga, sa binhi mahina kasi marami akong kakilala mga ka-farmers na nagtatanim din po ng ampalaya. So yung reklamo nila, mahina po daw yung germination ng binhi na nasa lata. So na-try ko yung sa sa mga farmers na itinanim ko. Maganda siya, lahat talaga tumubo. Ang ganda po ng tubo niya. So ito po yung sinasabi kong nauna na dalawang plat. Yan, ang ganda po ng tubo niya. Yan, marami na rin po siyang mga bunga. So maganda po mga ka-farmers yung sa sashi. Wala pong sinasabi ko na nabibitak lang po siya at walang lumalabas, na walang nangyayari na tulad po nangyayari sa lata. So mas maganda din naman kasi mga farmers na bumili na sa lata, kasi na makakatipid tayo kaysa sa sashi lang. Kasi mahal po yung isang sachet. So makakatipid tayo ng kaunti kapag isang lata po yung mabibili natin na binhi. So yung dito banda, inisprayan ko po ito ng Glupos at saka yung gilid niya paikot. Pero yung iba dyan hindi ko inisprayan dahil noon malilit pa po yung huli kong tinanim dyan, kaya dito lang ako nag-spray. So safe naman yan mga ka-farmers, basta wag lang po natin tamaan yung mga mismong baging nating ampalaya, dahil contact herbicide lang naman po yung Glupos. So hindi po siya systemic. So kahit mahulog sa lupa yung herbicide na yan, so hindi maapektuhan yung mga ugat ng ating ampalaya. So yun lang po mga ka-farmers yung update po dito sa aking tanim na Galaxy Max F1 na mahigit na po 1 buwan. And maraming salamat po.